Mga kwentong pambata. Ang prinsesa na nawala ang sapatos. Noong unang panahon sa isang maringal na kaharian ng Rosalia, may nakatirang munting prinsesa na nagngangalang Lorelai. Lori, oras na para matulog at saka... Oras na para sa kwento! Mahilig si Lori sa mga kwento tungkol sa mga mahiwagang bayani at kanilang matatapang na gawain. Ang tanging tao na mayahambing niya sa matatapang na mandirigma sa kanyang mga kwentong engkanto ay ang kanyang ina. Ang reyna ay lahat ng hinahangaan ni Lorelai. Maayos, malakas, at likas na kaakit-akit. Wow! Lahat ng mga pangyariang tao sa mga kwento ko ay may mahiwagang pinagmumulan tulad ng wand. Siguro may pinagmumulan din ng mahika ni Ina. Ganyang mata na puno ng pag-aalala ay napadpad sa isang kumikinang na liwanag. Yun na nga! Lori, anong ginagawa mo rito? Kasi napakakahanga-hanga mo. Hindi ka natatakot sa anuman o sino man. Oo, anak. Lagi kang may tiwala sa sarili at elegante. At iniisip mo ba ang sapatos ang nagbibigay ng kapangyarihan? Tiwala sa sarili? Siguro. Siguro kaunti. Ang sapatos na ito nagdadala sa akin sa mga mahalagang araw. Alam ko na. Kung may mahiwagang sapatos ako, magiging matapang at elegante din ba ako? Ayos! Magkakaroon ako ng sapatos para sa bawat paglalakbay. Doon nagsimula ang pagkahumaling ni Lorelai sa mga sapatos. Kung ano man ang sapatos na makuha ng kanyang pansin, agad siyang nagtatanong kung maaari niya itong makuha. Wala silang pakialam at tuwang-tuwa silang tuparin ang bawat hiling ni Lorelai. Ina! Ito po! Buti na lang at mayaman tayo. Habang lumalaki si Lorelai, lumaki rin ang kanyang koleksyon ng sapatos. May mga pares siya para sa bawat okasyon. Mga kumikislap na sulongso para sa ballet. Maravilhoso! Matibay na mga butas para sa mahabang lakaran. At para sa mga maharlikang tungkulin. Lori, mas mahalaga sa konseho ang mga kaisipan mo. Hindi ako makakapag-isip ng mabuti kung wala ang aking perpetong sapatos. Kaya, Bold Bonitas ba? O Valiant Veronas? Nasa kanya na ang lahat, pero ang sobra niyang pag-asa sa mga sapatos na ito ay nakakapangamba. Sa tamang sapatos, si Lorelai ay matapang, puno ng kumpiyansa. Naniniwala si Lorelai na ang mga sapatos ay pinagmumulan ng kanyang lakas. Ngunit nang wala ang mga sapatos, nagsimula siyang magduda sa kanyang kakayahan at nakaramdam ng kahinaan. Lori? Nandito ang mga bisitang banyaga. Anong ginagawa mo? Hindi ko mahanap ang tamang sapatos. Kung isusuot ko ang ballet flats, magiging malambot ako para sa kanila. Pero kung isusuot ko ang gintong heels, magiging sobrang makinang ako. Huli na tayo ng 15 minuto. Ay nako, dapat sinuot ko ang sapatos para sa pangiging maagap. Hindi ko kaya to. Ikaw lang humarap sa mga bisita. Sandali! Ibig kong sabihin, ikaw ang reyna. Ako ay prinsesa lamang. Anong pag-uusapan nila tungkol sa akin, di ba? Paalam. Lorelai! Ang pagkahumaling ni Lorelai ay naging isang obsesyon. Dahil dito, nagsimula siyang baliwaliin ang kanyang mga maharlikang tungkulin. Mahal na reyna, narito po ang duke para talakayin ang tungkol sa charity event. Oh, Marlene, hindi ko kayang harapin siya. Nasira ang aking tsinelas ng mahabagin. Sila'y perpekto para sa aking pagkikipagkawang gawa. Ang libangan ni Lorelai ay nagdulot ng malaking pag-aalala sa reyna. Hindi ito maaaring magpatuloy. Parang iniisip niya na sila lang ang tayong paraan upang maging siya mismo. Siguro, kailangan niyang maalala na ang tunay na kumpiyansa ay nanggagaling sa loob, kamahalan. Oo, pero paano? Mayroon! Isang matagal ko ng kaibigan, si Tanya. Mahilig siyang mag-eksperimento sa mga espesyal sa lamangka. Mahika, sa tingin mo ba matutulungan tayo ni Tanya? May tiwala ako makatulong siya.
Ilang araw ang lumipas, napunta ang prinsesa sa pamilihan. Oh! Nakipag-usap ka ba sa kaibigan mo, Marlene? Oo, kamahalan. Sabi ni Tanya, nagagawa siya ng isang bagay, ngunit wala pa akong narinig mula sa kanya. Si Lorelai ay nakikipag-usap sa isang babae na may hawak na isang pares na sirang sapatos. Pakiusap, prinsesa. Alam kong mahal mo ang mga sapatos. Ginawa ko ang mga ito para sa'yo. Ito ay mukhang, maganda. Mayroon akong pamilyang dapat pakainin. Pakiusap, bilhin mo ang mga ito. Nakaramdam ng awa si Lorelai sa babae at binili niya ang mga sapatos. Siya pala ang prinsesa, ha? Tanya, anong ginagawa mo? Tinutulungan ka sa pagbebenta mo sa kanya ng mga lumang sapatos? Ang mga sapatos na yun ay may palpak na mahika. Matutulungan siya ng mga yon. Hindi ko nakikita kung paano. Tiwala ka. Kapag mahika ang pag-uusapan, laging may nangyayari. Isang bagay hindi isinama ni Tanya. Ang sapatos ay magiging perpekto lamang sa mahika kapag nahanap ng prinsesa ang kanyang tiwala sa sarili. Pag-uwi ni Lorelai, napailing siya sa kanyang nabili. Hindi ako makapaniwalang binili ko to. Hindi ko nga alam kung paano ito bagayan. Bigla siyang nagsimulang lumutang. Oh, Diyos ko! Anong nangyayari? Itinaas siya ng sapatos. Totoo! May mahika sila! Lumilipad ako! Lumipad siya palabas ng kanyang bintana patungo sa kalangitan. Oh! Ha 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 ha! Oh! Hindi! 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 Ang mga sapatos ay lumipad patungo sa isang kagubatan kung saan si Malagar, isang masamang mangkukulam, ay nag-iensayo ng kanyang mga orasyon. Subukan nating gumawa ng portal. Anong ingay yun? Ow! Hindi! Ang sapatos ko! Oh! Hindi! Ang sapatos na ito ay may napakalaking kapangyarihan. Saan kaya ito nanggaling? Hindi! Ha? Oh! Off! Ha? Ew! Putik? Hindi! Hindi sa gubat! Hindi nang wala ang aking adventure boots! Nasa isang malagkit na sitwasyon ka. Tumingila si Lorelai at nakita ang isang pares ng malalaking mata na kulay amber. Ikaw ay kwago? Matalinong bata Pero ang kwago ay hindi nagsasalita. at walang galang. Woo! Hindi! Sandali! Pakiusap! Nagpumiglas siya at parang nauurong sa putik. Hindi pwedeng mangyari to. Kailangan ko bang maglakad pa sa putik? O mag-akyat ng mga puno? Hindi ko kayang gawin ang anumang bagay na walang sapatos. Anong nangyari? Isa akong prinsesa. Hindi pa kailanman dumikit ang aking mga paa sa lupa ng gubat. Ikinuwento ni Lorelai sa kwago ang tungkol sa kanyang mahika na sapatos at ang kakaibang portal. Kung makakahanap ka ng isang mangkukulam para matulungan ako makauwi, ikakalugod ko ito. Swerte ka pala. Talaga? Ang gubat na ito ay puno ng mga sorpresa. Sumunod ka sa akin. Ako si Hootsworth. Ako si Lorelai. O, Lori. Habang ang sapatos ay maingat na inilagay sa kanyang bulsa, nagpatuloy siya sa paglakad. Ang lupa ay basa at malagkit sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Hootsworth ay lumipad sa paligid. Sinusundan siya ni Lorelai. Nang walang sapatos, ang kagubatan ay tila labis na nakakatakot para sa kanya. Wow! Bakit hindi ka magmadali? Nakakita na ako ng mga pagong na mas mabilis pa sa'yo. Kung sana lang nandito ang aking pangbundok na sapatos.
Naglakbay pa sila ng mas malalim at nakatagpo ng isang mababaw na sapa. Tumawid ka, Lori. Masyadong maliit ang mga pakpak ko para buhatin ka. Tubig lang yan. Walang malaking problema. Kaya mong tawarin yan. May mga sapatos man o wala. Ang batis ay hindi malalim, ngunit sapat ang lakas ng agos upang mawala ang kanyang balanse. Ooh! Oh! Ooh! Nakalimutan ko na kung gaano kasarap ang malamig na tubig sa aking mga paa. Kita mo? At hindi mo kailangan ng magarang sapatos. Nagpatuloy sila at napadpad sa isang napakalaking natumbang puno. Kailangan ko lang ng aking pag-akyat na sa... Tama. Nakaakyat na ako sa mga pader ng kasilyo para lang magsaya. Hinawakan niya ang magaspang na puno at maingat na gumapang patungo sa kabilang bahagi. Hotsworth! Yun! Hindi pwedeng ganun kasama ang aking swerte. Ito na! Takbo! Ang oso ay tumalon-talon sa mga ugat at dumaan sa mga kapal na halaman. Ngunit mabilis si Lorelai. Bilis! Dito tayo! Nagtago sila habang dumaan ang oso. Aba! Isang bisita mula sa kabilang kagubatan! Hindi na malayan ni Lorelai na nakapasok na sila sa tahanan ng mangkukulam. Ipinaliwanag ni Hotsworth ang buong pangyayari sa mangkukulam. At kailangan mo ng tulong ko? Paano kung ayaw ko? May utang ka sa akin. Sa lahat ng bagay, ako pa ang nakakita ng ruby na gusto mo sa iyong pulseras. Pakalmahin mo ngayong sarili. Binibiro ko lang siya. Saan ka nga nang galing, Iha? Rizalia, maaari mo ba kung maiuwi ka agad? Siyempre! Ngunit ang mahika ay isang mapanlinlang na bagay. Hindi mo kailangan na magmadali. Nagsimula ang mangkukulam na magbantas at isang portal ang bumukas. Sa hangin at oras, hayaang maglakbay. Gabayan siya pabalik sa kanyang tunay na tahanan. Riza, Choo! Ang portal ay nayanig at hinigop si Lorelai. Anong nangyari? Baka nadala ko siya sa ibang lugar. Ow! Ow! Ito'y hindi aking kaharian. Ang hindi sinasadyang pagbahing ay nagdala sa kanya sa matitigas na bato ng Risacho. Hindi na naman. Sana nandyan ang aking adventure boots. Naglakad siya pababa ng burol. Masakit at may pasa ang kanyang mga paa. Ngunit nagpatuloy siya at sa wakas ay nakakita siya ng isang maliit na bayan. Sa wakas! Nagmadali siya bumaba patungo sa bayan. Ang hangin ay punong-puno ng amoy ng pagkain at musika. Nagtanong-tanong siya at nalaman na may isang barko na aalis patungong Rizalia. Ngunit pagkatapos ng isang salo-salo, Pagdiriwang? At ako? Wala ang aking pansayaw na sapatos? ang musika ay nakakahawa at hinili siya ng mga tao sa baryo. Kung nakaya kong mabuhay sa kagubatan ng walang sapatos, siya kaya ko rin to. Sa simula, siya ay natapilok sa hindi komportableng pakiramdam. Ngunit habang lumalakas ang musika, unti-unti niyang nararamdaman na gumagana ang kanyang mga paa. Nagsasayaw ako ng walang sapatos? Pagkatapos ng piyesta, agad siyang nagsimulang maglayag pauwi sa kanyang kaharian. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita na niya ang Rizalia. Sa malayo, Malapit na akong makauwi. Kailangan kong hanapin ang isa pang sapatos. Eto ba? Ha? Hoy! Akin yan! Sino ka? Ang pangalan ko ay Malagar at kukunin ko rin yung isa na nasa bulsa mo. tinawag ni Malagar ang kanyang mahika at inihagas ito patungo sa kanya. Ngunit iniwasan ni Lorelai ito. Mabilis ang kanyang mga galaw. Ang sapatos sa kanyang bulsa ay kumislap, tumutugon sa kanyang tumitibay na tiwala sa sarili. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ang prinsesa Lorelai na sobrang nahuhumaling sa kanyang mga sapatos. Hindi siya nakakagawa ng anuman. Umakyat ako sa mga puno at nakaligtas sa mabangis na hayop. Lahat ng walang mahika o sapatos. Kaya, kaya kita.
Sa sandaling iyon, ang sapatos na hawak ni Malagar ay lumipad mula sa kanya at ang pares ay nagkasya ng perpekto sa kanyang mga paa. Hindi! Ang mahika mula sa mga sapatos ay naging perpekto na ngayon. Akin sila! Hindi, Malagar. Akin na sila mula sa simula. Hayya! Hindi! Siguro oras na para umuwi ako. Lumipad siya pa uwi. Ang araw ay sumisikat sa kanyang tabi habang papalapit na ang mukhang liwayway. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kanyang palasyo at agad na nilapitan siya ng lahat. Lorelai, anak ko. Kamahalan! Pasensya na po sa nangyari sa iyong mga sapatos. Nag-aalangan, ipinaliwanag nila ng may pagsisisi ang kanilang plano sa kanya. Patawarin mo ako, Lori. Ina, Marlene, ayos lang ako. Sa totoo lang, magaan pa ang pakiramdam ko. Medyo masakit lang. Oh, sobra kayatang nahirapan. Sa simula, oo. Pero natutunan ko ito higit pa sa mga sapatos ko. Kaya, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mamahalin ko pa rin sila. Pero hindi nila ako makokontrol. Si Lorelai bumalik sa Resalia bilang isang bagong tao. Naglakad, sumayaw at lumaban siya upang lubos na maunawaan kung sino talaga siya. Handa na siyang humakbang pasulong, hindi dahil sa sapatos sa kanyang mga paa, kundi dahil sa tibay ng kanyang puso. Dahil, sa huli, hindi tungkol sa kung ano ang suot mo, kundi sa mga hakbang na ginagawa mo upang maniwala sa iyong sarili.